Pritong isda naman yung niluto natin ngayong araw guys para sa hapunan namin. At dahil nga may sobra pa na ulam sa tanghalian namin na ginataang langka, kaya sakto din na ininit natin, kaya dito ko na lang hinalo yung prinito natin na isda. Kaya alas 3 pa lang ng hapon ay diretso na rin tayong pumunta dito sa highway. Dahil nga ay mag-aabang na tayo ng nagtitinda ng isda, kasi ganitong oras talaga kadalasan dumadaan yung nagtitinda ng mga isda. At dahil wala pa din namang dumadaan at sakto din merong merienda dito, kaya tamang merienda lang muna tayo. Araw-araw nga pala silang nagtitinda ng merienda dito, kaya wala talagang problema kapag tatambay muna tayo. Turon bananakyo at fishbowl lang pala yung tinitinda nila dito, at meron din silang palamig. Kaya habang kumakain ako ay pumunta din pala yung kapatid ko dito, kaya pinamerienda ko na rin siya. Kasi kapag andito ako sa highway, mag-upload ako ng video at pupunta yung mga kapatid ko dito, alam ko na talaga kung ano yung kailangan at pinunta nila dito. At dahil parang ako na rin yung magulang sa pamilya namin, kaya dito na lang talaga sila sa akin umasa. Kaya pagkatapos nga natin nagmerienda ay tamang tambay lang din tayo, at sakto meron na rin dumating na nagtitinda ng isda. 140 nga daw yung 1 kilo nito, kaya 3 piraso na rin yung binili ko. Hindi na nga pala presko ang isda na to. Mahirap din kasi makabili ng preskong isda dito sa amin lugar dahil malayo din kami sa dagat. Kaya pagkatapos natin bumili ng isda ay nagbili lang din tayo ng kalahating buti ng mantika. Kaya pagkadating natin dito sa bahay ay diretso na rin natin nilagay dito sa maliit na planggana para linisan. At tingnan nyo naman yung kutsilyo natin dyan guys, napakalupit. Ito nga din pala yung dahilan bakit gabi na rin tayong makapag-upload, kasi wala namang ibang nagluluto dito sa bahay kundi ako lang. Minsan din kasi madilim na ako makapagluto ng ulam kasi pupunta pa ako sa bukid para manguha ng gulay. Pero dahil sanay na rin naman tayo sa ganitong sitwasyon, kaya wala ng problema sa atin yan. At malaki nga din pala yung naitulong sa akin ng pagbablog, kasi dito ko kinukuha yung pang-araw-araw na kinakain namin. Kaya tama na muna yung kwento guys. Pagkatapos nga natin nalinisan ang isda ay nagpainit na rin tayo dito ng kawali. At dahil mainit na, kaya naglagay lang din tayo ng mantika at painitin lang din muna natin saglit. Kaya nung uminit na ay sunod na rin natin ilagay itong nalinisan natin na isda. At dahan-dahan ko lang din nilagay yung isda kasi sobrang init talaga ng mantika. Kaya pagkatapos nga natin malagay sa mainit na mantika yung isda ay hihintayin na lang din natin yan na maluto. At dahil nga naluto na yung kabila, kaya babaliktarin lang din muna natin. Gusto ko talaga guys pag ako yung nagluto ng pritong isda, yung pride talaga. Kaya habang nagluluto ako ay nag-igib lang din pala ng tubig yung kapatid ko. Ganito nga pala yung araw-araw na ginagawa nila, at yung isang kapatid ko naman ay naghuhugas din yun ng plato. Sila nga pala yung nag-iigib at naghuhugas ng plato, at ako naman yung nagluluto para sa kakainin namin. Kaya sunod lang din natin to prinito, itong 2 buntot ng isda. Dahil nga inuna natin kanina yung 3 ulo at yung 1 buntot. Kaya nung naluto na ay ginisa lang din natin itong laman loob ng isda. Dahil ito naman yung ipapaulam natin mamaya sa mga kabady natin. Nilagyan ko nga lang pala ng kunting asin para meron na rin siyang lasa. Kaya nung naluto na nga at sakto, nandito pa nga pala yung sobra sa ulam namin sa tanghalian. At iinitin na rin natin yan at isabay na rin natin yung naprito natin na isda. Kaya nga pala hindi naubos yung niluto ko kanina na ulam kasi marami-rami din yung naluto ko. Kaya hihintayin na lang din natin yung 1 kulo at okay na rin yan. Kaya pagkatapos nga nagsaing ng lula ko ay diretso na rin ako nagpalamig ng kanin. Ganito nga pala kami kadalasan maghapunan guys, medyo maaga pa. Pero hindi rin naman palagi kasi minsan gabi na rin kaming makapagluto. Pero mas gusto ko rin kasi yung maaga magluto para maaga din ako makapagbasa-basa ng mga comment. Kaya ito na nga pala yung ulam namin guys, at meron nga din palang paksiw kasi nagpaksiw yung papa ko. Kaya tara guys, sabayan nyo na rin kaming kumain. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, maraming salamat palagi sa panonood nyo, at huwag nyo naman kalimutan i-share ang video natin ngayon. Maraming salamat po, I love you.